Ang pagtatanim ng sariling pagkain ay laging napapanahon at sa lahat ng pagkakataon. Kaya naman, tuloy-tuloy lamang tayo sa pagbibigay ng edukasyon at mga simpleng paraan sa pagtatanim, lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lamang sa urban vegetable gardening. Sa bidyong ito ay unahin nating talakayin kung paano ginagawa ang self-watering pet bottle. Ito ay ang mga nakasabit sa aming rooftop at dito madalas ay nagtatanim ako ng iba't ibang uri ng mga madahong gulay. Narito ang simpleng paraan. Okay, ito yung isang halimbawa ng halaman na nakatanim sa self-watering pet bottle. Ito yung aking tanim na basil. Yung mga leafy greens kagaya ng pechay, pak choy, mustasa, lettuce o yung iba pang halaman, madalas itinatanim ko sila sa mga pet bottle at isinasabit ko sila dito sa rooftop. Kasi maraming advantage kapag tayo ay naka-self-watering. Una, walang natatapon na tubig kasi nga kapag halimbawa hindi tayo naka-self-watering, kapag nagdilig tayo dito, yung tubig matatapon lang o mapupunta sa ibaba. Pero kapag naka-self-watering, meron siyang pansalo at yung tubig na yon ay hindi matatapon, hindi masasayang at ito rin yung gagamitin ng halaman kapag oras na natutuyo na yung lupa. Isa pang advantage dito yung hindi natin kailangang magdilig ng madalas, kumbaga nababawasan yung oras o yung dalas ng ating pagdidilig lalo na kapag tag-init. Kasi may mga panahon na kapag sobrang init ng panahon, kailangan natin magdilig sa umaga at sa hapon. Pero kung tayo ay naka-self-watering, maaaring isang beses lang tayo magdilig sa maghapon. Kasi nga kapag nagdilig tayo dito, hindi siya agad-agad natutuyo o nade-delay yung sobrang pagkatuyo ng lupa. So ideal ito kapag tayo ay nagtatrabaho o kaya naman ay araw-araw nasa labas tayo ng bahay, hindi na natin po problemahin kung pagdating pala ng tanghali dahil sa init ng panahon, ito yun na yung ating mga halaman. Kapag naka-self-watering tayo, pagdating natin ng hapon, masigla pa yung halaman kasi nga napanatili niya yung moisture ng lupa. Isa ring advantage kasi kapag ang self-watering, yung mga ganito ay ideal na nakasabit. Kagaya yung mga nakikita nyo dito sa aking rooftop, sa mga video na madalas kong ipakita sa inyo. Kapag ang isang halaman, lalo na yung mga gulay o yung mga lettuces na kinakain natin ng hilaw, kapag nakasabit, una, napapanatili natin yung kalinisan ng mga dahon. Hindi siya katulad yung kapag nakatanim sa ibaba o nakalagay siya sa ibaba na maaari na aalikabukan o kaya natatamaan ng kung ano-anong basura. Kapag nakasabit, hindi rin siya napaglalaruan ng mga ibang hayop kagaya ng aso, ng pusa, lalong-lalo na yung palaka na madalas tumatambay sa ating mga halaman kapag kagabi. Kasi nga nakasabit siya. Doon sa mga nagkakaproblema pagdating sa daga, kasi marami akong mga nababasa na yun daw tanim nila, seedlings pa lang, kinakain na ng daga. Kapag naka-self-watering, sigurado ako na hindi na maaabot ng daga. So yung paggamit ng self-watering ay ideal sa urban gardening at saka doon sa safety na rin ng ating mga halaman at syempre yung dalas ng pagdidilig at yung pagtitipid natin sa tubig. So paano ba ginagawa ang self-watering pet bottle? Ito po, panoorin nyo. So ganito ang mangyayari niyan, dito tayo magtatanim at ito yung pansalo. So gugupitin lang natin yan o hahatiin pero mahirap po yung guntingin. So ang gagawin muna natin ay hiwain natin siya, gagamit tayo ng cutter para mas madali siyang magunting. At kapag meron na siyang butas, pwede na natin siyang guntingin, mas madali na po yan. Kapag nagupit na natin, uulitin lang natin na dito tayo sa parte na ito magtatanim at ito naman yung pansalon ng tubig. Kung mapapansin nyo, yung pinagupitan natin ay matulis. Ito ay maaaring makapinsala sa halaman kapag ang halaman ay malaki na. Halimbawa, ito ay maaaring makahiwa sa mga sanga o kaya naman ay sa mga dahon ng halaman. So ang gagawin natin ay kailangang matanggal yung matulis na parte na ito. So gagamit tayo ng plancha. Kapag mainit na ang plancha, ilapat lang natin ng kaunti at ng dahan-dahan at ito ay kusa ng magkukurbada. So kapag naipainitan na po natin yan, mapapansin nyo talagang napakakinis nung bibig nung
ng ating pagtataniman. So safe na po siya para gamitin sa ating mga halaman at hindi na ito makakapinsala sa kung ano man yung itatanim natin. Hindi masisira yung mga dahon o kaya naman ay hindi mababali yung mga sanga.